Tara, samahan niyo ulit akong mamasyal sa Sagada. Yes guys, you heard it right. Second time ko na dito. 2018 nga nung last na pupunta ako. Sabi ko sa sarili ko, papasyal ulit ako sa Sagada. At yan nga ang view ng paligid going to Sagada. Mabangin kasi sa bundok ang daan ng kalsada. Dasal-dasal na lang din tayo guys habang nakatanaw. Pero tsak na di ka maiinip sa ganda ng paligid at paminsan-minsan may fall sa tabing kalsada. Spelunking, hiking at food trip, yan ang mga activities na pwedeng gawin sa Sagada. Day 1 nga guys, late na kami nakarating sa Sagada. Nag-lunch muna kami sa Sagado Homestay at ito ang kinain ko for lunch. After ng lunch, diretso kami sa accommodation para magpahinga saglit at mag-change outfit for spelunking. Ito ang Sumaging Cave na pinakamalalim na cave sa Pilipinas. Meron siyang 535 feet vertical clearance. So imagine guys, bumaba ka ng cave na ganyan kalalim. Meron kaming kasamang tatlong tour guide na nagpa-orientation muna sa amin, then diretso na sa cave. Spelunking daw ang tawag sa gagawin namin, not caving. Meron silang dalang malalaking ilaw, may nauunang tour guide, meron din sa hulihan. Madali lang naman ang pababa, basta susundin lang ang tour guide kung saan nahakbang. At huwag mo nang gagalaw pag walang liwanag. Higit sa lahat, higpitan ang kapit sa bato para hindi ma-fall. Maraming rock formation at maliliit na pool sa loob ng cave. Ito nga po pala yung mga kasama ko na nag-tour sa Sagada. Thank you sa inyo. Nag-enjoy akong kasama kayo. Siguro mga 2 hours din ang tinagal namin sa loob ng cave kasama na ang pahinga at photo off. Paglabas nga namin ng cave, ang lakas ng ulan. Nagpahinga lang kami saglit, then biyahe na ulit going to Pateri naman. Pagdating sa Pateri, malakas pa rin ang ulan. Sinugod na nga namin para matapos na ang activities for that day. Then ito yung nagde-demo sa paggawa ng earthenware and nag-explain din siya kung saan nanggagaling ang gamit niyang clay. After explaining, pinag-try niya ang mga kasama ko and then the rest ay observer. Then sinugod na ulit namin ng ulan, going sa sasakyan para makabalik na ulit kami sa accommodation. At dito nga kami nag-dinner sa T Avenue Cafe sa town proper. Malayo kasi ang accommodation namin sa town proper. Ang sarap ng food nila dito guys at ang ganda ng plating nila. Picture perfect talaga. Highly recommended ko ito guys kung pupunta kayo ng Sagada. After dinner, dumiretso nga kami sa Piitik Wine Bar dahil walking distance lang naman siya. Ito ay honesty store ng wine at ayan ang mga flavors niya. For 20 pesos half shot or 40 pesos for full shot. Then after mamasyal sa town proper, bumalik na kami sa accommodation. Bago kami natulog ay nag-bonfire experience muna kami with konting kwentuhan kasi maaga pa kami kinabukasan.